Napagpasyahan nilang lahat na lumaban ng magkakasama, dahil alam ni Van na hindi niya kayang protektahan ang lahat ng mag-isa at kailangan niya ang tulong nila, kaya buong tapang niyang hiniling ang kamay ng lahat upang maprotektahan ang baryong ito na siya ring kanilang tahanan. Nang marinig ito ay pumayag ang lahat ng mga taga-baryo at nagpasalamat si Van at sinabi sa lahat na pumunta na sa pader, kaya sabay-sabay silang tumakbo upang pumwesto dito. Ipinaalam ni Kamshin na ang mga bandido at ang grupo nito ay umalis ng bahay at wala na sa baryo. Dahil dito ay nagpasya si Van na pumunta sa unahan ngunit pinigilan siya, kahit wala itong sinabi ay sapat na ang kanyang mga luha upang maintindihan ang nararamdaman niya at maya-maya, lumapit si Dee at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kaya maayos na tinanong ni Van kung pwede ba siyang umakyat at magulat ng sitwasyon habang siya ang magbibigay ng mga utos mula rito. Pumayag si Dee at agad na tumakbo at pagdating sa tuktok ay nakita niya ang mga kalaban at mabilis na tinanong ni Van kung ilan ang mga armored lizard. Sumagot si Dee na nasa 4 na po ang bilang at bawat isa ay may habang hindi bababa sa 8 metro na ikinalula ito ni Van. Ngunit sa isip ni Akid na sinabi niyang kahit isang grupo ng veteranong kabalyero ay mahihirapang kalabanan kahit isa lang sa mga iyon, kaya napaisip siya kung anong estratehiya ang gagamitin ni Van. Pagkatapos nito ay inutusan ng ating batang pinuno na lagyan ng mga palaso na bakal ang mga pana, tinanggap ni Dee ang utos at may isang tauhan siyang nagsabi na ang karaniwang sandata ay hindi kayang tatagos sa makakapal na kaliskis ng mga halimaw. Alam ito ni Dee subalit nakaligtas na siya sa maraming laban na akala niya ay talo na, at ngayong araw ay pinili niyang magtiwala sa pamumuno ng batang si Van kaya't buong lakas niyang inutusan ang lahat na ikarga ang mga palaso na bakal sa mga pana. Ginawa ito ng mga taga-baryo at sa unang putok ay parang naglaho lang ang mga palaso nang tumama sa mga halimaw, ngunit sa totoo lang ay tumatagos pala ang mga iyon at napatay ang 10 lizard, nagdiwang ang mga taga-baryo habang si Dee ay nanatiling namamangha. Ngunit nagkaroon ng problema dahil tig-iisang palaso na bakal na lang ang natira sa bawat pana, dahil patuloy pa ring papalapit ang mga halimaw ay muli silang nagkarga at nagpaputok, natalo ang ikalawang grupo ng mga kalaban subalit may paparating pa rin. Habang iniisip nila kung ano pa ang gagawin ay may naalala si Van, inutusan niyang gumamit ng mga palaso na kahoy at may isang pulang buhok na nagsabi na hindi ito makakatagos sa mga halimaw, ngunit nagpasya si Dee na muling magtiwala sa batang si Van. Sa ngayon ay palagi niyang nilalagpasan ang inaasahan nila at pinrotektahan niya ang baryo at napaunlad ito ng higit sa inaakala ng lahat, kaya pinili nilang magtiwala sa kanya kaya't ikinakarga nila ang mga palasong kahoy sa mga pana at pinapaputok. Sa hindi inaasahang pangyayari ay bumaon ang mga palaso sa ulo ng mga halimaw at tuluyang napatay ang ikatlong grupo. Namangha ang lahat at masayang nagsabi na makakakain sila ng mga tusok-tusok na karne ng lizard. Puno ng kumpiyansa ay patuloy silang nagkarga at nagpaputok hanggang sa mapuksa ang lahat ng kalaban. Sumigaw si Dee na sila ay nanalo at nagdiwang ang buong baryo at naramdaman din ni Van ang ginhawa dahil gumana ang kanyang plano. Ang pagkapanalo ng walang kahit isang nasugatan ay lubos na ikinamangha ni Dee, at sinabi niyang mararating ni Van ang mas malayo pa kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Pagkatapos nito ay sinimulan nilang iproseso ang mga bahagi ng mga lizard at ito ang mga kaliskis, balat at karne at naisip ni Ordo na sobra ang dami ng mga ito at baka mabulok lang bago pa maluto, ngunit dumating si Van na namangha sa dami ng karne at nagmungkahi na magdaos ng isang meat festival upang ipagdiwang ang malaking tagumpay. Kumain at uminom ang buong baryo at masayang nagbabahagi ng pagkain at tawanan, lahat ng ito ay dahil kay Van at may isang taga-baryo na nagsabi sa matanda na hindi pa siya nakakakita ng isang maharlika na kayang tumawa at makisama sa karaniwang tao. Binanggit ng matanda na kakaiba ang ugali ni Van ngunit may sarili itong alindog. Habang kumakain si Van ay ibinahagi nito na napansin niya ang plano ni Van, dahil ang mga palaso ay gawa sa parehong material ng mga sandatang ipinagawa niya para sa kanila, sakto namang dumaan si Dee at narinig ang lahat ng sinabi. Dahil dito ay nagselos siya dahil gumawa si Van ng mga armas para sa ibang mga adventurer pero hindi para sa kanya, dahil dito ay nagyayabang ang grupo ng tungkol sa talas, gaan at kung gaano kaganda tingnan ang kanilang mga armas. Kaya ang grupo ni Dee ay humiling din na ipagawa sila ng armas at handang magbayad ng kahit magkano, pero malinaw na ipinaliwanag ni Van na hindi niya sila singilin basta sila ang maghanap ng mga materyales. Pagkatapos ng mas kumalma na ang lahat ay nabanggit ni Van na pwede nilang ibenta ang karne sa malaking halaga,
pero dahil masisira ang karamihan ng karne sa biyahe at may gastos pa sa transportasyon, tinansya niyang mga 8 gintong barya lang ang mapupunta sa bawat isa. Mabilis siyang nagkwenta at naalala niyang nakapatay sila ng 40 armored lizard, nakatumbas ng humigit kumulang 300 gintong barya at kung ikukumpara sa pera sa dati niyang mundo, parang higit 300 milyong yen iyon na napakalaking halaga. Dahil dito ay natuwa si Van sa sobrang dami ng pera pero agad siyang pinaalalahanan ni Esparta na ayon sa batas, kung ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 gintong barya, kailangang ibigay ang kalahati bilang buwis sa marquis. Nagtanong si Van kung pwede ba itong itago pero alam ni Esparta na imposibleng itago ang ganoong kalaking pera. Medyo nadismaya si Van at iniisip din niya na baka ipadala siya sa mas malayong lugar kung malaman ng kanyang ama ang nangyayari sa nayon. Dagdag pa ni Esparta na kahit mahirap itago ang lihim ay hindi naman ito imposible, iminungkahi niyang ipaalam ang lahat sa nakatatandang kapatid ni Van na si Murcia at naintindihan ni Van ang plano, dahil ibibigay ang credit sa kanyang kapatid at walang mapapahamak. Bukod doon ay alam niyang kailangan din ng kanyang kapatid ng mga merits, kaya't pareho silang makikinabang at kinabukasan ay dumating ang ilang mga ngalakal sa nayon, nagulat sila at nagtaka kung ito nga ba ang nayon sa hangganan. Doon sila sinalubong ng ating batang pinuno na nagpakilalang siyang Panginoon ng nayong ito, magalang silang hiningi ni Van na magpakilala at ang nagmamaneho ay nagpakilalang si Belle, ang nakatatandang kapatid at ang isa naman ay si Rango at ito ang nakababatang kapatid. Pareho silang mula sa kumpanyang Mary at matapos ito ay pinapasok sila ni Van, at pagdating sa bodega ay namangha sila sa napakaraming materyales mula sa armored lizard. Tinanong ni Van kung bibilhin nila ito at sumagot si Belle na oo at agad niyang ipapadala ang kanyang mga tao. Gayunpaman aabutin daw ng 1 buwan ang transportasyon at ayos lang ito kay Van at nag-alok pa siyang ibigay ng libre ang karne, kapalit ng pagtingin nila sa kalidad ng kanyang mga armas at pumayag ang magkapatid. Nang makita nila ang mga espada ay namangha sila sa ganda at kalidad ng pagkagawa, sinabi nila kay Van na handa silang magbayad ng kahit anong halagang gusto niya na ikinatuwa ni Van. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na i-promote ang mga armas. Nag-alinlangan ang magkapatid ngunit agad na naunawaan ni Van na balak nilang imonopolyo ang bentahan, kaya ipinaliwanag niya na kung 2 mga ngalakal sa iisang ruta ang sabay-sabay magbebenta ng armas, agad malalaman ng lahat na galing ito sa nayong ito na sa madaling salita ay pinaalalahanan niya sila na huwag maging padalos-dalos. Kaya iminungkahi ni Van na mas mabuting ipahayag ito ng hayagan at gumawa ng sistema kung saan mas kikita sila habang mas marami ang nabebenta. Tinanong ni Belle kung paano iyon gagawin at sagot ni Van na magbubukas sila ng isang tindahan sa nayon. Natuwa ang magkapatid at nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Walang sinayang na oras si Van at iminungkahing simulan agad ang pagtatayo ng tindahan at ilang minuto lang ang lumipas at may nakatayo ng gusali, dahilan para mamangha ang magkapatid. Lalo na't kakasabi lang ni Belle kung ano ang itsura ng ideal na tindahan sa kanyang isip at bigla na lang itong naging realidad, samantala sa entrada ng nayon ay makikita ang isang batang babae na may pilak na buhok at isang babaeng blondie. Ang blondie ay matatag na nagsabi na siya mismo ang titiyak kung totoo nga ang mga tsismis tungkol sa batang henyo. Bumalik tayo kay Van sa kanyang opisina, habang siya ay nagpaplano kasama si Esparta tungkol sa disenyo ng nayon at sa depensa ng mga pader. May isang sundalo ang pumasok upang magulat na dumating ang isang manlalakbay mula sa kalapit na lalawigan ng Ferdinand. Pinapasok sila ni Van at nakita natin ang bisita sa opisina at siya ang babaeng blondie na may kasamang maliit na bata. Nagpakilala si Van bilang Panginoon ng nayong ito at ang bisita naman ay nagpakilalang si Carla Cayenne, bagong hirang na Viscon at ipinagmamalaki niyang mula siya sa ranggong kabalyero. Ang batang kasama niya ay ang bunsong anak ng Conde Ferdinand na si Aret. Nagpasalamat si Van sa kanilang pagpunta sa isang simpleng nayon at hiniling na maupo muna sila. Sinabi ni Panamera na mas bata si Van kaysa kay Aret subalit ramdam niya ang malakas na presensya nito. Tinanong niya kung may ideya ba si Van kung bakit sila pumunta at sumagot si Van na malamang ay para suriin sila at subukan kung mapagkakatiwalaan. Napatawa si Panamera dahil tama siya at ipinaliwanag niya na nagdududa ang Conde kay Van. Ang Conde na namamahala sa hangganan ng Yelineta ay natatakot na baka ginamit lang si Van dahil sa sobrang ambisyon ng Marquis. Iniisip din nila na baka itinaboy si Van sa kanyang tahanan dahil wala siyang 4 na elemento at inamin ni Van ang huling bagay, pero nilinaw niyang mali ang iba nilang hinala dahil basta na lang siya pinalayas ng kanyang ama.
Hindi ito pinaniwalaan ni Panamera dahil sa napakaikling panahon, ang simpleng nayong ito ay nagkaroon ng matitibay na pader at modernong mga gusali at ayon sa kanya, mukhang may 5,000 tauhan ang ipinadala para itayo ito at gawing bagong base militar. Natigilan si Van pero bigla siyang natawa at sinabing dahil sobrang seryoso nila, lalo siyang naiilang at binanggit niya na ipapaliwanag niya ang hindi pagkakaintindihan. Ikinwento ni Van na pinayagan lang siya ng kanyang ama na isama si Kamshin at ang mga gamit na kaya niyang buhatin. Umalis siya nang hindi nagpaalam sa pamilya at ang iba ay sumama sa kanya dahil sa sarili nilang desisyon. Sumingit si Dee at sinabing sumama siya dahil sa talento ni Van sa espada at sa malaking potensyal nito at kahit inutusan siyang bumalik ng kapitan ng mga kabalyero, pinili pa rin niyang sumama kay Van. Sinabi naman ni Esparta na matanda na siya pero gusto pa rin niyang turuan si Van, kaya't nagretiro siya para sumama rito at ipasa ang kanyang kaalaman at dagdag ni Till ay pantay ang pagtrato ni Van sa lahat, mabuti siyang tao kaya't gusto niyang maglingkod sa kanya habang buhay. Dahil dito ay nawalan ng masabi sina Panamera at Arit at gayunpaman, tinanong pa rin ni Panamera kung paano nangyari ang lahat ng pagbabago sa nayon at para ipakita ito, niyaya sila ni Van sa labas. Doon ay sinabi ni Van na magsisimula na sila at unang nagtaas si Sparda ng isang pader na lupa. Namangha si Panamera dahil hindi pala siya simpleng tagapagsilbi lang kundi isang mataas na uri ng salamangkero ng 4 na elemento, pero binanggit rin niya na kapag naubos ang mahika niya ay babagsak din ang pader. Dito pumasok si Van at ginawang solid na pader ang istruktura at ginamit ang mga kubo para gumawa ng pinto, at natapos ang konstruksyon sa loob lang ng ilang segundo at hindi makapaniwala si Panamera at tinanong ni Arit si Van kung anong uri ng mahika ang meron siya, habang si Panamera ay nananatiling gulat na gulat. Sumagot si Van na ang hawak niya raw ay ang pinakawalang silbing mahika sa mundo, ang production magic at nang marinig ito ay naalala ng bata ang kanyang nakaraan at ikinwento ni Van kung paano siya pinalayas agad nang malaman ang kanyang kakayahan, kaya hindi alam ng kanyang ama ang tunay na potensyal ng kanyang kapangyarihan. Para kay Panamera ay nakakatawa ito dahil kung alam lang ng Marquis ang lakas ng kapangyarihang iyon, pwede sana nitong palawakin ng husto ang impluwensya nito at pagkatapos nito, sinabi ni Panamera ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Ipinadala raw siya para alamin ang posibilidad ng isang kasunduan sa kasal sa pagitan nila, dito naintindihan ni Van na ang layunin ay para maiwasan ang posibleng alitan kaya't nilinaw niya na balak lang niyang paunlarin ang nayon at wala siyang intensyong makipag-away kahit kanino, kaya hindi na kailangan ang ganitong kasunduan. Inamin ni Panamera na tutol siya noon sa kasunduan at dahil akala niya, bilang isang batang itinaboy sa hangganan ay magiging miserable lang si Arit at sumang-ayon si Van sa pananaw na iyon. Pero sinabi ni Panamera na matapos niyang makita ang ugali ni Van na kung paano niya tretuhin ang kanyang mga tauhan at ang tunay niyang kapangyarihan, nagbago ang isip niya at idinagdag pa niya na kung magkaedad lang sila na siya mismo ang mag-aalok bilang kandidata. Medyo mahilig sa mas bata ang Blondie at itinuring ito ni Van bilang papuri at natuwa siya. Sa huli ay tinanong ni Panamera si Arit kung ano ang opinyon nito at kung nais ba nitong tanggapin ang kasunduan. Inamin ng bata na mabait si Van pero hindi pa rin siya sigurado at sinangayunan siya ni Van at sinabi niyang hindi pa rin naman siya nasa edad para mag-isip ng ganoong bagay, kaya mas mabuting dahan-dahanin na lang muna. Pumayag si Panamera at dahil dito ay iginiit niyang mananatili sila roon at magpapalipas ng gabi hanggang sa susunod na araw habang hinihintay ang sagot. Nagulat si Van nang marinig ito at natatawa si Panamera at binanggit na ito ang unang beses na nakita niyang kumilos si Van tulad ng isang bata. Iniwan muna nila ang biro at ipinabatid ni Panamera kay Arit na kung mananatili sila, pwede silang tumuloy sa tirahan ni Van at nang marinig ito ay kinabahan ang bata at napasigaw na hindi siya pwedeng matulog sa kwarto ng isang lalaki. Natawa si Panamera at tinanong si Van kung may silid ba siya para sa mga bisita. Sumagot si Van na wala pero binanggit rin niyang huwag mag-alala dahil gagawa siya agad. Ilang sandali lang ang lumipas ay nakita ni na Panamera at Arit ang isang tuluyang ginawa ni Van na lubos nilang ikinamangha. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay silang naghapunan at tinanong ni Van ang bata kung masarap ba ang pagkain. Sumagot si Arit na masarap daw ito at sinamantala ni Van ang pagkakataon para makipagkwentuhan at tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot ang bata na gusto niya ang mga magaganda tulad ng mga bulaklak at mga manika. Hiniling ni Van na ipakita sa kanya ang mga iyon balang araw at pumayag si Arit at idinagdag na may dala siyang ilang manika sa kanilang karwahe at pwede niyang ipakita kinabukasan.
nagpasalamat si Van at dahil dito ay biglang tumibok ang puso ni Aret. Nang marinig ito ay humiling din sina Kamshin at ang iba na makita ang mga manika, at pumayag si Aret ng walang pag-alinlangan na ikinatuwa ng lahat at matapos ang hapunan at habang naghahanda ng matulog, sinabi ni Panamera na inaantok na siya at nagpaalam at iniwan ang dalawang bata na mag-isa. Sa katahimikan ay tinanong ni Van ang batang si Aret kung may bumabagabag ba sa kanya, nag-ipon ng lakas ng loob si Aret at nagpasalamat kay Van sa lahat at sinabi niyang sobra siyang kinakabahan kanina dahil akala niya ay mapipilitan siyang makikipagkasundo sa kasal, pero ngayon ay mas kampante na siya dahil nakita niyang mabait si Van. Sa sobrang hiya ay bigla siyang tumakbo palayo habang nagpapaalam at pagbalik ni Van sa iba, ibinahagi ni Sparda na kung ang pamilya ng Kandi ang nagpadala kay Aret para sa kasunduan, malamang ay wala rin itong kakayahan sa apat na elemento. Naunawaan ito ni Van dahil alam niyang masakit aminin na pinalayas ka sa sariling tahanan na tulad ng nangyari sa kanya, gayunpaman sinabi ni Van na nais niyang igalang ang kagustuhan ni Aret. Kung hindi man ito makabalik sa kanyang tahanan, maaari siyang manatili sa nayon nang hindi kailangang pakasalan siya at kung gugustuhin naman niyang bumalik ay tutulungan nila siya. Lumipat ang eksena sa bata na dumating sa tuluyan at sinalubong siya ni Panamera at tinanong kung nagpakilala na ba si Van ng nararamdaman niya. Nahihiya na sumagot si Aret na hindi pa at sinabi ni Panamera na bagamat balak niyang umalis kinabukasan, iniisip na niyang manatili pa ng ilang araw. Tinanong niya ang opinyon ni Aret at pumayag ang bata at bago matulog, nagpasya si Aret na siya na ang magsisimula ng usapan kay Van sa susunod na magkita sila, inamin niyang sobrang nasasabik siya sa pagdating ng umaga at sa ganitong pag-iisip, ipinikit ng bata ang kanyang mga mata.